bigyan ng puwang ng space na marinig yung boses ng mga persons with disabilities. At ngayon, sa kasalukuyan, yung inyong grupo ay organized at accredited na City Council at lagi iniimbitahan sa pagpupulong ng ating lungsod, no? At kasama sa pagpaplan. Hi guys, welcome back to my YouTube channel mga kaputol. Ayan mga kaputol, nandito tayo ngayon sa PCUP. Meron tayong ganap dito na capability building program. Nagkaroon kami ng seminar mga kaputol. Dito mga kasamahan ko, mga district coordinator, tsaka ang Quezon City Federation mga kaputol. Itong federation na ito ay nasasakop ng mga may kinalaman sa PWD mga kaputol. Quezon City Federation mga kaputol. Andiyan ang aming mga president, vice president, at kung ano-ano pa. Tapos kami dyan ay mga district coordinator from District 1 to District 6. Ako ang representative ng District 6. Ako ang coordinator dyan mga kaputol. And kung mapapansin nyo, hinahanda na ang ating mga gagamitin habang inaantay natin ang ating speaker na walang iba kundi si Madam Debbie Dakanay. Sa hindi po nakakilala kay Ma'am Debbie Dakanay, siya po ang head ng PIDAW Quezon City, si Ma'am Debbie Dakanay. Ayan, saludo kami kay Ma'am Debbie Dakanay kasi ang puso niya talaga ay para sa mga PWD. Ayan mga kaputol, siya po ang speaker natin dito mga kaputol. Dito ang ating pag-aaralan, aaralin natin dito mga kaputol yung mga karapatan ng PWD, kung ano mga dapat gawin, ano yung mga karapatan nila bilang isang PWD, ano ang mga ahensya na pwede nilang lapitan, ano yung mga Republic Act na nakapaloob dito. Ayan mga kaputol, pag-aaralan natin dito mga kaputol. Lahat yung nakikita nyo na yung mga kaputol, mga leader yan ng iba't ibang sangay dito sa Quezon City. Tinipon-tipon kami dito upang magkaroon ng yun nga, capability building mga kaputol. Upang sa ganon, ang aming kaalaman ay mapagyaman pa namin at ang purpose namin dito ay ma-share namin ang aming knowledge sa ating mga kapwa PWD. Pakinggan natin ang sabihin ng presidente ng Federation, Quezon City Federation, na walang iba kundi si Sir Tim Salaguste. Binigay sa ating capability building ng PCUP, no? Of course, pasalamatan din natin ang ating Panginoon na nakarating din ng maayos. Ang iba-ibang lugar din nagagaling ng Quezon City, okay? No? Tsaka siyempre, alam niyo si Sir Krieger, no? Nung nag-usap, nakita kami, napakabilis lang. Ang dali lang din kausap na nagpakilala tayo. Kaya napakapalad natin, di ba? So, kasama tayo, sinama tayo ng Sir Krieger na maging bahagi na matap ang ating sektor. Okay? So, si Ma'am Debbie, siya ating speaker, no? Maya-maya darating din. Maraming salamat Ma'am Debbie. Palagpakan natin Ma'am Debbie. Dakanay, ating speaker. Ayan mga kaputol, napakilala ko naman sa inyo ang aming presidente ng Quezon City Federation na gwapong-gwapong si Sir Tim Salaguste mga kaputol. Napakabait ng tao niyan mga kaputol, wala akong masabi. Talaga ang puso niya nasa PWD talaga mga kaputol. At yun nga, siya lagi ang nagpupursige ng mga ganitong uri ng programa upang madagdagan ang aming abilidad, aming angking talino para ma-share ang aming kaalaman sa ating mga kapwa PWD. Lubos akong natutuwa sa katauhan ni Sir Tim kasi nga talagang napakabising taong ito. Halos yung oras niya sa pamilya dito niya na binubuhos sa ating organisasyon, kung paano siya makatulong, paano ma-improve ang ating organisasyon. Ang kaakibat nga kasi nito at iba't ibang uri ng mga PWD na kanyang hinahawakan. At ayun nga, siya ang aming presidente rito sa Quezon City Federation. Kaya ayan guys, kung nababasa nyo, yan ay isa sa ating tatalakayin. An orientation on the Magna Carta for Persons with Disability. Karapatan at kakayahan ng person with disability mga kaputol. Yan ang isa sa mga pag-aaralan natin. Karapatan, sabi nga ni Ma'am Debbie, karapatan pagkilala sa bawat nilalang.
Pag sinabi natin karapatan is universal. Human rights is a universal rights. Universal, ibig sabihin, common para sa lahat. Hindi dapat yan nakakaligtaan ng mga PWD, mga kaputol. At especially tayo dyan, dapat alam natin yung mga karapatan natin, mga kaputol. Ayan mga kaputol, share ko sa inyo ang isa sa mga sasabihin ni Ma'am Debbie, ang ating head ng PIDAO, Quezon City, mga kaputol. Yan yung RA 7277. Okay, next. Dahil dyan, yung right to privileges ng mga persons with disability ay nasusulat. Okay? So, sa education, at sinabi dito na meron tayong equal opportunity, meron accessibility dapat ang mga batang may kapansanan. No? Nakakapasok dapat sa paaralan, no? Mula sa grade school, primary, secondary, and tertiary. Merong iba't ibang mga methods kung paano ang amendment dun sa batas. So, ito employment, kasama din siya. Ayan mga kaputol, napakinggan nyo po ang isa sa mga paliwanag ni Ma'am Debbie sa mga batas ng ating sektor, no, PWD. Ayan mga kaputol, share ko sa inyo itong Republic Act number 10754. An act expanding the benefits and privileges of PWD. Ayan mga kaputol, yung mga privileges niya, katulad niya 20% discount sa mga hotel, lodging, establishment. Ayan mga kaputol, yan ang privileges natin na makukuha na 20% discount. Ayan ay sinabatas na. Kaya yung may mga kailangan natin, yung card holder, ang card natin ay lagi nating dala mga kaputol. Katulad niya, Jollibee, kahit mga fast food, restaurant, recreation center, mga guys, mga kaputol, ayan ang ating mga privileges. Yung 10754. At dito rin, nabanggit din dito sa funeral and burial services service, yan mga kaputol, na 20% discount din tayo dyan. Hindi yung yung halimbawa namatay yung PWD, yung maiwan ng mag-aasikaso, meron 20% discount. At yan sa VAT naman, yan 1074 exemption from value added tax. VAT free tayo dapat dyan mga kaputol. Kaya mga nating dapat nating sundin. Yan mga kaputol, no double discount. Tandaan nyo mga kaputol, no double discount tayo. Ayan mga kaputol, RA 9442, priority shall be given to person with disability mga kaputol. Provision of express lane, yan mga express lane na ang mga lane natin, dapat meron tayo yan. Kaya wag kayong mabahala mga kaputol. Meron din tayong 5% discount sa mga basic necessities natin mga kaputol, prime commodities mga kaputol. Kaya ayan, dapat alamin natin yung mga karapatan natin, yung mga privileges, dapat inaaral natin mga kaputol, para in case na maka-encounter kayo ng yung iba na hindi nila alam yung batas na umiikot sa ating sektor ng PWD, may share na rin natin sa kanila, yung mga hindi nakakaalam mga kaputol. Ito meron dito yung total numbers of person with disability registral. Dito na sa Quezon City mga kaputol, sa PIDAO. Yan. Yan ang mga na-record natin. Sana maging hindi tayo dito mapagalitan ng ating head office, at kasi nga ginamit din natin na content ang kanyang mga materials mga kaputol. Ang ko lang dito, may share ko sa inyo yung ating record, para kumbaga kung ano yung knowledge namin o idea ay malaman nyo rin mga kaputol. Total number of PWD registered by age, yan mga kaputol. Ayan, record po ng ating PIDAO head office Quezon City mga kaputol. Mga kaputol, sasamantalahin ko na po ang pagkakataong ito. Mananawagan ako sa mga PWD ng lalong-lalo na sa Quezon City, na yung mga wala pang ID o kaya may ID naman tapos hindi pa nare-renew yung ID ngayon, yung ganitong kulay mga kaputol. Kasi unang-una, pag may ID ka niyan, ang iyong files ay may babato sa DOH. In case na ikaw ay magkasakit o kailanganin mo ang mga hospital na financial, automatic kasi mga kaputol, meron ng batas na ginawa dyan na mga PWD ay matik na
ang national government na magbabayad ng ating mga pangailangan sa ating health. Kung in case na tayo ay mangailangan na gamutan sa ospital, ang mahalaga lang dito ay meron tayong ID na katulad noon na bagong labas ngayon ng Quezon City na kulay brown. Yun ang kailangan natin. At saka isa pa, kailangan din kasi natin yan para yung data niyan maiba to sa NCDA, maiba to sa banggit ko kanina sa DOH at lalong-lalo na sa DSWD. Mga kaputol, napaka-importante niyan. Kaya kung meron kayong mga kilala na PWD, matanda man o bata, kinakailangan na kayo ay kumuha na ng ID upang makuha na natin ang taliang hustong bilang kung ilan ang PWD sa ating bansa, mga kaputol. Ito kasi ay hindi lang sa Quezon City. Ang plano nga natin dito, kung makuha natin ang tamang bilang ng mga PWD sa Pilipinas at ito ay madala natin sa Senate o kaya sa Senate o kaya sa Kongreso upang tayo naman ay madala natin doon, tayo ay mapakinggan naman nila. Kasi nga ang case natin ngayon sa PWD, para lang tayong mga nabahaan, nasunugan, kaya pag tayo ay humingi ng tulong sa DSWD ay medyo may kahirapan, mga kaputol. Kasi nga ganun lang ang sitwasyon natin. Kaya sana mapakinggan tayo ng ating konseho, ng ating mga nagtatatag ng batas na magkaroon tayo ng mapakinggan tayo, mga kaputol, ng ating mga hinaing. Magkaroon tayo ng pondo, kumbaga. Ang hinahabol kasi natin dito, magkaroon tayo ng mga pangkabuhayan program sa pang PWD, like mga seminar sa mga pangkabuhayan. Kasi ang gusto naman talaga natin mga PWD ay hindi tayo maging pasanin sa ating mga pamilya. Base kasi sa aking mga naranasan nung nagsimula ako maging PWD, siyempre padre di pamilya ako, nakikita ko yung mga kakulangan na dapat na ako ay nagpupuno noon, mga kaputol. Kaya ang isa sa adhikain namin na lalong-lalo na ang Quezon City Fed, na tayo ay magkaroon ng sariling income upang matustusan natin ang pangailangan ng ating pamilya. Ayan, mga kaputol, naalala ko pala, magpapasalamat tayo sa ating butihing mahal na Mayor Joy Belmonte ng Quezon City at lalong-lalo na sa PIDAW. Kasi nga po nagkaroon kami ng emergency employment. Kami ay na-hire sa Quezon City, pansamantala kami nagtatrabaho sa ngayon ng 4 months, mga kaputol. Kaya maraming salamat sa ating project na ito kay Mayor. Napakalaking tulong po ito para sa aming pamilya, mga kaputol. Maraming salamat, Mayor. God bless po. Sana ay marami pa tayong mga programa para sa mga PWD. Maraming salamat din po sa Quezon City Federation, lalong-lalo na kay Sir Tim na aming presidente. Ayan po, pahabol ko na rin po sa mga PWD na walang kakayanan na maghanap buhay o nangangailangan ng maintenance o nasa palagay nyo ay kailangan nyo ng tulong. Meron po programa ang ating LGU na meron po tayong monthly salary o monthly pension para sa PWD. Kailangan nyo lang pong pumunta ng PIDAW at mag-apply po kayo doon. Yearly po yan na kung kailangan nyo po ng tulong, pwede nyo pong i-renew yan na sa loob ng isang taon, 500 po monthly. Ayan po ay pansamantalang 500 lang muna, depende po sa income ng ating LGU. Posible daw pong tumaas yan, mga kaputol. Kaya kung sa tingin mo kailangan mo po ng tulong na ito, mag-apply po kayo sa PIDAW office. Dalhin nyo lang po ang inyong mga ID. Yan, maraming salamat po. God bless po. Ingat po tayong lahat.